Balik mga kapuso, kasama natin si kasalukuyang Senador Francis Tolentino. Mamaya tatanungin siya ni Paring Melo yung tungkol sa singil sa kuryente at sa tubig. Pero ito muna pag-usapan natin, Senador. Yung issue tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dalawa daw na pwedeng mangyari dito, no? Buwagin yung oil deregulation law. O kaya magbawas tayo, tanggalan natin ng mga tax, value added tax, excise tax, yung langis. Anong nakikita niyo solusyon diyan, Senador? Siguro yung sa pangalawang option ay sasangayon tayo diyan na kung maaring amyandahan yung National Internal Revenue Code natin, mabawasan yung VAT. At pag nagawa po ito, 12 tayo, pareho tayo ng Indonesia, ang Thailand 8-9 ata. Yung mga ibang Southeast Asian countries talagang mababa. Pag ito ay inalis mo o ginawa mo kahit sa isman lang, kalahati, ang laki ng epekto nito. Ang laki ng epekto nito, hindi lang sa mga ordinaryong consumers, kung hindi sa buong ekonomiya natin. Mas marami ang magse-set up ng facilities dito, lalong-lalo na ngayon ay alam ko pabawas na ang mga manufacturing firms na nasa China dahil tataasan yung tariff ni President Trump, naghahanap ng lilipatan, marami na lumipat sa Vietnam. Magiging malaking enticement sa mga foreign investors na pumasok sa Pilipinas. Kasi ito talaga yung malaking balakid. Yung taas ng VAT natin doon. So, kung ito ay maibababa, ay palagay ko ay yung pangalawang tanong mo, sang-ayon ako doon. Pero saan tayo kukuha ng pamuno? Kasi kung tatanggalan mo ng malaking source of income ng gobyerno daw. Correct. Saan naman kukuha ng pamalit dyan? Yung income naman will be covered by consumer spending, greater economic activity, at mas marami nang gagalaw, maging sa turismo, yung nabanggit niyo yung mga nagta-travel, so maging may mga problema sa pagdadala ng supply ng kahit yung ordinaryong gulay galing ng La Trinidad papunta ng Balintawak, papunta ng Divisoria. So mas maraming movement kasi alam mo yung oil price konektado na rin sa presyo ng kuryente. Isa na yan magpipinsan yan Magkakadugtong. So, kung saan kukunin yung revenue, I think the greater economic activity that would ensue would be enough to compensate whatever initial loss the government would have. It will cushion the impact. So, baka mas malaki pa yung activity. Sir, para sa mga pangmatagalan naman, kasi immediate yun, pag nagtanggal ka ng VAT, sigurado mararamdaman natin. Pangmatagalan, kailangan natin magkaroon tayo ng sariling supply, kahit natural gas lang. Dati nagkaroon ng JMSU, Joint Maritime Seismic Undertaking, declared unconstitutional lang ng Korte Suprema. Pwede ba nating buhayin ang parang kahalintulad na JMSU para mag-harness tayo ng langis sa West Philippine Sea, pero maayusin ang termino o terms of reference para po pabor sa interes ng Pilipinas? Yun yung hindi ko nasagot doon sa tanong nyo kanina. Bahagi yun ng Maritime Zones Law. Nandoon po yun. Hindi lamang sa scientific research, pati yung pwedeng ibunga ng ating pag-aari sa seabed, sa continental shelf ng West Philippine Sea at maging nung talampas ng Pilipinas. So, dahil atin po yun, bahagi ng teritoryo natin at mapa yun, madali tayo makakomply doon sa Supreme Court decision na anumang kondisyon ang papasukin natin, whether this is a joint exploration with France, interesado yung Total, Shell, interesado yung Royal Dutch Shell ng Netherlands, would be for the benefit of the Philippines. So, bahagi yun. Magiging anchor natin yung Maritime Zones Law na kinikilala ng karamihan sa mga oil producing and oil explorers, oil exploring countries. So malaking bahagdan yung Maritime Zones Law dahil doon yun ang magbubukas sa atin ng pinto. Of course, on the diplomatic front, ang China siguro pwedeng hikayatin ito. Marami nakakarinig
Meron kaming batas dito. Pag sila'y pumasok sa gano'n, nire-recognize na rin nila yung Yes. Maritime Zones Law. Di ba? So, malaking bahagdan yan. Ang sinasabi ng marami, kahit patapos na itong malampaya, ang sinasabi ng marami, natural gas natin sa West Philippine Sea ay talagang hindi naman Malaking inexhaustible. Marami pa yan. Malaking pera yan. Lalong-lalo na dito sa Philippine rice sa Kabila. talampas ng Pilipinas. So, hindi tayo magkukulang. Ang kailangan lang yung tamang framework. Ito na nga yung batas na nabanggit ko at siguro yung tamang agreement sangayon sa Supreme Court na hindi naman lugi ang ating bansa. Okay, dito na tayo sa pinsan. Alin yung pinsan? Pinsan ni Langis. Pinsan ng langis yung kuryente. Ay, Sabi oo. niyo kanina eh. Oo, Yan, oo. Magandang balita pala. Para sa iba, may refund daw ang Meralco. Correct. 19 billion. Pero iba yun. Solely bayad yun dahil nagsobra sila ng singil. Ano po, Senador, yan. May pag-asa ba bang buwaba ang singil natin sa kuryente at anong pwede pang gawin ng batas para po mapababa ang singil sa kuryente? Senador? Nabanggit niyo yung pag-refund ng Meralco na Opo. 15 billion, 2022, kailan nagsimula yun? 2022 to 2024. Oho. So, ibig ko sabihin, yun ay, ang pwedeng baguhin doon, dapat si ERC ay moto proprio. Sila na yung mag-usa, hindi nila hintayin yung Meralco na mag-file pa ng petisyon. Una. Pangalawa, nakikita ko rito, kagaya ng tanong kanina, yung sagot ko rin, kung alisin natin ang VAT sa kuryente, Oo. yung 12%. Kasi nga po, Pati system loss daw, di ba? Parang may bat yun may eh. bat din. Oo, kasama pag inalis natin yon, Oo. talagang sad-sad yung presyo ng affordable na yon. Oo. Wala na yung wala nang pag-uusapan doon. Ito nang binabanggit ko yung mga alis na pabrika sa China, baka maging interesado ng pumunta rito. Kaya sabi yung tanong kanina, paano mo mako-compensate yun na wala? Yung pagpunta rito ng mga ibang planta, mas maraming trabaho ang lilikhain yan. Mas maraming economic activities ang mapuproduce. So sangayon po ako doon. May mga panukalang batas sa Senado ngayon patungkol dyan. Meron na rin sa lower house na alisin na yung VAT. Kabilang dito yung Senate Bill number 2301 ni Senador Escudero. Kasama po ako dyan sa nagsusulong yan. At sa palagay ko po, pag yun ay naalis, malaki ang magiging epekto, lalong-lalo na sa mga electric cooperatives, sa mga probinsya na mas mataas doon. May mga 11 pesos per kilowatt doon. Hindi ko nababanggitin kung anong lugar, lalo yung mga isla-isla. So, alisin po yung VAT at yung systems loss sa ngayon na kung kahit ginawa nilang 5.5% yung cap, ay siguro kung hindi nila ma-zero, gawin na nilang 2%. So, bakit mo paparusahan yung mga consumers mo na hindi naman sila ang May kasalanan. may kasalanan nun? 2% patapos may bat pa nga. Yun na nga. Oo. Pag inalis mo yung VAT, wala na. Oo. Wala na yon. So, pero yon facing dapat hanggang makarating sa zero. Yung systems law, sa'yo yun. Ikaw ang nag-invest yan. Ikaw ang binigyan ng prangkisa dyan. Wala naman prangkisa yung may mga taong may kontador. Napakaraming epekto ng mataas na presyo ng kuryente. Senator, alam naman, lahat kayo nagkakasundo na dapat walang systems law sa pinapasa sa publiko. Bakit po hindi maisabatas? Alam nyo, May hugot. merong... Buntong hininga si Senador. Merong, alam mo, mahaba na ito eh. Mahaba na itong pinagdaanan nito. Nagkaroon na rin ng Supreme Court decision, yung Isla case at kung ano-ano pa. So, naging komplikado na ito na dumating sa punto na parang na-institutionalize na maging yung trabaho ng Department of Energy ay kailangang baguhin na dito sa Republic Act 8479. So yung karapatan ng DOE na mag-intervene lagi, minsan nakakalimutan na yan eh. Minsan nawawala na sa kanila yan. So a total overhaul. Yung tanong mo, bakit matagal nang pinag-uusapan hanggang ngayon ay hindi nagagawa dahil sa palagay ko yung mga interest nitong mga malalaking players nakabaon na talaga yan. May mga lobbyist na yan na hindi kaagad kanina may pinag-uusapan tayong isang ospital na hindi ko nababanggitin dito. Nag-expand na yung tentacles nila hindi lamang dun sa industry na yon. Ganun ka-powerful na sila. 'Di ba?